Kamusta po mga katambay? Muli po si Kamanong po sa Tambayang Makabayan. Komento ni Kamanong. Ito po, mayroon po tayong kukomentuhan at paikinggan, panunuorin sa balita mga katambay. Nakakalungkot po para po sa nagpapahayag po ng freedom of speech at freedom of expression mga katambay. Ito po, ang sinasabi po ng ating mga kababayan na nasikil ang kanilang kalayaang magpahayag. Lalo po sa nakikita natin sa gobyerno kung hindi po natin nagugustuhan ang kanyang pagpapatakbo sa ating bayan. Ito po, hindi na po yata matutuloy o hindi na matutuloy ang sinasabing masiug peace rally mga katambay. Ito po sa venue sa Bustos, Bulacan. Hindi na po matutuloy dahil po sa mga panggigipit di umano po. Dahil alam naman po natin kung saan po nanggagaling yun. Kasi hindi naman po aksyon ng isang local government kung hindi po nanggagaling po sa mas mataas po sa kanila. Di po ba mga katambay? Yan po ang realidad ng buhay. Ito po, panoorin po natin, pakinggan po ang nakaganapan po. Mga ilang kaganapan mga katambay. Usapin natin lang po, parada lang po sa may-ari daw po. Paradang ganyan lang o iyaharang dyan? Hindi, wala pong sinabi na iba. Yun basta gagamitin yata nila. Gagamitin saan, sir? Walang sinabi po. Ha? Sino po nagtuto sa inyo, sir? Yung may-ari lang po. May-ari ng lupa? Ano sabi? Paano po nagkasabi ng may-ari ng lupa, sir? Sir, ano yung mag-ibig taxes, sir? Hindi, babalikan ko po yun. Paano pa pagkakasabi ng may-ari ng truck, sir? Ano may-ari ng lupa, sir? Hindi po ako pwedeng mag-comment. Basta kung anong sabi, yun lang. Sir, parking po ba talaga yun o pansamantala lang? Pansamantala lang po yun. Mga hanggang anong oras, sir? Ang mayabi lang yung tatawag sa akin. So kung bukas na lang tatanggalin nyo, sir? May babiyayat eh. Kailan alisin niya? Kaming sa sinasabi po, pasensya na po, media kayo. Salamat po. Kaya po mga katambay, ang isa po, hinarangan po ng truck. Mga katambay, truck po ang hinarang po doon sa papasukan po na venue. Ito pa po, mayroon pa po isang kaganapan na mga karsada naman po ang hinarangan mga katambay. Papunta po rin sa venue sa may Bustos. Ito po, anuhan po natin. Yan. Anuhin ko lang po, para lumaki. Makita natin ang kaganapan. Ito po. Yan. So, kung galing ka ng Ulilan, ikodan mo, maninarang silang mga motor. Grabe. Grabe talaga, guys. Ayan, oh. Para walang makaselflusot papunta doon sa venue. Ayan, oh. Hinarang. Nagkaisa ang mga pulis dahil sa utos. Ayan, oh. Ayan, oh. Grabe talaga, guys. Yan. Sa rally pinuntahan po namin, Davao, Cebu, Tagum. Dito lang ho nagkaroon ng blocking. Na ganito. Ayan po ang ginagawa nila. Nandito po tayo, pakita po natin. So, yan. Ayan. Yan, hinarangan. Hinarangan po lahat ng pupunta po roon. Grabe. Sa harap yan mismo ng barangay poblasyon. Yan o. Yan po mga katambay. Nakita po natin. Talagang nagkaisa po ang bayang Bustos, pati mga barangay, kapulisan po doon. Talagang nagbalikatan para po hindi matuloy yung peace rally po ng maisug. At ito po, pakinggan naman po natin ang sasabihin po ng mga expert po nating mga abogado kung ano po ang nangyari sa ginawa pong panggigipit di umano ng sinasabing ating gobyerno ngayon. Ito po ang sabi naman nila nasa lahi daw po nila ang panggigipit at ganit sa kapangyarihan at mga diktador daw po sabi nila di umano. Ito po, pakinggan po natin mga katambay. Usapan po natin ang kagaganap lang na isang malubhang pagpapakita ng panunupil sa karapatan ng mamamayan at paggamit po ng isang pag-iskandalo sa karapatan
kapangyarihan o otoridad ng pamahalaan, lalo na po sa pangunguna ng lokal na pamunuan sa pamahalaan ng Bustos, Bulacan, na alam natin na napipressure ng mga aliporis po ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. dahil isang linggo na po ito or mahigit na sila po'y tinatawagan na huwag ipagpapatuloy ang hakbang ng Maisog Rally. Kaya ngayong hapon po magbibigay ng isang masusing pagsusuri ang ating mga kasamahan. Kasama na rin po si Ka Eric at pangungunahan po ni Attorney Harry Roque, isang kilala po na abogadong nagtatanggol ng karapatang pantao at ng paninindigan para po sa pag-iit ng mga karapatan ng mga individual na mamamayang Pilipino. Yan pong track record ni Attorney Harry Roque at si Ma'am Lorraine Maribadoy ay kapartner ko po sa pagtatanggol ng kabutihan ng sambayan ng Pilipino laban sa mga abusado na nasa pamahalaan at pati na po sa lahat ng pwersang nagsisira o nagwawasak ng ating bayan at pagkakaisa ng mamamayan. Attorney Harry Roque, napaka-iskandaluso po ang pangyayaring ito na nakikita lamang natin sa panahon ng aktual na deklarasyon ng martial law ng ipinasa ilalim sa kamay na bakal ng martial law declaration ng panahon ni Pangulong Marcos Sr. ang ating bansa. Subalit ngayong hapon po, napilitan si former President Rodrigo Duterte pagkakansila ng isang mapayapang pagtitipon sa Bustos, Bulacan lamang maiwasan ang sakitan o posibleng madugong konfrontasyon sa pagmobilisa ngayong hapon ng mga sanggano, mga goons, at iba pang mga binayaran ng mga alipores sa pangunguna ni Mayor Juan sa Bustos, Bulacan sa utos na rin mismo ng mga alipores ng Malacanang sa ilalim ni Marcos Jr. Gaano ka lubha ang ganitong mga kaganapan na Attorney Harry Roque? Napakalungkot pong pangyayari ito, no? At gaya ng sinabi mo, mas malala pa ito sa martial law kasi at least ang martial law nagkakaroon ng deklarasyon. Ito, wala pang deklarasyon ng martial law, pinasarado ng SMNI at pinasusupil na ngayon ang karapatan ng taong bayan na magtipong-tipo, na mapayapa para iparating ang kanilang saloobin. Alam niyo po, itong right to peaceful assembly, ito po ay isang karapatan na nanggagaling po yan sa Bill of Rights. Hindi po yan nanggagaling sa gobyerno, hindi po yan nanggagaling sa LGU. Lumang-lumang kaso na po, Primicius versus Pogoso, hindi po galing sa LGU ang permit para mag-rally. Ang aming permit po ay galing sa saligang batas. Ang lamang ng LGU ay yung time, place, and manner ng kanyang pagrarally. No? At alam niyo ba ho, nung panahon ni PGMA, tayo pa po ang nagpunta sa Korte Suprema nang pinagbawal po mag-rally dyan sa Misan Beda na malapit sa Malacanang. Sabi ng Korte Suprema, no? Winulit yung Primicius versus Pocoso na hindi ang lokal na pamahalaan na nagbibigay ng approval para mag-rally. Sila ay time, place, and manner lamang. At kapag ang lokal na pamahalaan na hindi nag-approve ng rally permit ng walang dahilan, bukod sa clear and present danger, deemed approved yan. Iyon, alam pa yan dahil lang ginawa ko po ay talagang nag-rally kami ng walang permit dahil ay magbigay ng permit. Ang sabi ko sa mga estudyante ko, mag-Sunday best kayo, magpaka-social kayo doon nang hindi tayo maging clear and present danger dahil mga socialista yung mga nagra-rally doon. Ano bang tawag dyan sa lugar doon sa Misan Beda? Mendiola. Yan po mga katambay, may narinig po natin ang isang magaling na abogado na talagang yan po pala Bill of Rights natin, Bill of Rights mga katambay ng mga katulad nating mga Pilipino na meron tayong freedom, kalayaan, di po ba? Kaya lang po, sinabi po mismo ng abogado, ng batikang abogado na hindi po manggagaling ang permit sa pamahalaan, lalo sa local government. Ang tangi lang po nila pwede ibigay ay yung seguridad, yung kapayapaan ng lugar, mga katambay. Talagang nung mga nakaraan po, di ba, nakikita na natin at na-vlog na po natin, mga katambay, na ginigipit po dahil hindi po sila doon sa area, hindi po sila makakuha ng talagang public place po doon sa area ng Bustos. Kaya po ito pong mga organizer ng Maisog ay naghanap po ng private owner o private property, mga katambay, at napagbigyan naman po sila at nabigyan po ng venue doon din po sa Bustos, Bulacan. Kaya lang po, ito po ang pinakamabigat na nangyari. Kahit na private venue na po ang nakuha ng gaganapin po ng Maisog Peace Rally, nagipit pa rin po, mga katambay. Doon pa rin po pumasok yung sinasabi ni Attorney Harry Roque na parang diktador na ang nangyari. Nawala na yung Bill of Rights ng mga Pilipino na nagpapahayag ng saloobin
na hindi nila nagugustuhan ang pagpapatakbo ng isang gobyerno. Kinikitil po yung pinaka bills of rights ng bawat Pilipino, yung ating freedom of expression and speech, mga katambay. Kaya po dito po sa ginawa po na ganito po, dahil talagang ito po nakikita po ng ating mga kababayan, tayong mga Pilipino, na ginipit po para po hindi matuloy, mga katambay, ang gaganapin pong rally. Nakaset up na po ito. At halos nagpupuntahan na po ang mga supporters po at ang mga nakikisimpatya at ang mga kababayan natin hindi rin nagugustuhan ng plataforma at patakbo ng gobyerno, lalo po ng mahihirap nating kababayan, kasama ng mga magsasaka na talagang malaki rin ang problema at napakataas po ng kanilang puhunan sa kanilang lupain, lalo po ang sinasabing number 1 binhi at pataba, mga katambay, at problema pa ang tubig. Kaya po, magsasama-sama po sana yan. At yan po ay nagkaroon na po talaga ng napakagandang impact po, mga katambay. At hindi po naging magulo yung rally. Nagkakaroon lang po ng, siyempre, nakikita natin, magpapahayag po dyan. Dahil siyempre, nandun na yung damdamin mo sa nakikita mo sa ating bansa. Talagang natural po sa isang rally na magkakaroon po talaga ng salita na batikos. Dahil yan po ay rally. Di po ba? At kaya nga lang po tinawag ng peaceful. Kasi wala naman pong kaguluhan yung rally na naganap. Nakita po natin yan. At nasubaybayan, mga katambay. Di po ba? Sa Cebu. Di po ba? Naging peaceful. Dahil walang kaguluhan. Kaya nga peaceful lang nangyaring rally. Ganun din po sa Davao del Norte. Kaya lang po, hindi po naging peaceful po para sa gobernador yon. Naging peaceful po yung rally. Walang naganap na sakuna o sakitan o gulo. Naging mapayapa, nakauwi ang mga kababayan nating mga Pilipino. Pero yung gobernador po ron na nagkaproblema. Parang sinasabi po na nagipit yung gobernador dahil pinayagan po di umano daw ng Davao del Norte, di ba? Na magkaroon ng peaceful rally yung maisog doon sa Davao. Nasuspindi po yung gobernador po ron. Nasuspindi, mga katambay. Alam po natin yan dahil putok na putok po sa balita yan. At na-vlog na rin po natin yan, mga katambay. Kaya ito po, ang nakikita rin po ni Kamanong, ganun din po, nagkakaroon po ng takot ang ating mga, lalo sa local government, LGUs, di ba? Kasi, napakadali po nilang gawan, di umano. Dahil nakita nyo naman po yung mayor, mayroon po mayor sa Cavite na talagang nasuspindi na naman. Hindi natin alam kung ano ang mabigat na dahilan, di ba? Doon sa suspension. At ito po, pwede rin mangyari sa mayor ng Bustos, mga katambay. Dahil kung ang commander-in-chief natin, di umano, at ang mga matataas pang opisyal, babanggain mo. Dahil sila po di umano ang nakaupo ngayon. At sila yung binigyan ng pinakamalakas na power sa ating bansa. Ang pagiging commander-in-chief. Di ba, mga katambay? At ganun din po ang gobernador. Dahil mismo kahit anong tapang ng gobernador ngayon, mga katambay, kung meron ka nakikitang isang gobernador na nasuspinde ng napakalit lang ng problema ng gobernador, parang doon sa nakaraang vlog natin, dahilan lang sa sasakyan. Pick up lang, mga katambay. Dahil lang sa pick up na gobyerno rin ang may-ari at ginamit din ng gobyerno. Nasuspinde, di umano, yung gobernador doon sa Davao del Norte na ginanapan ng peaceful rally ng maisog. Ganun din po ang nakikita ni Kamanong dyan. Kaya susunod at susunod po ang mga LGUs dyan at ang mga barangay captain kung ano po ang ididikta ng nasa itaas di umano, mga katambay. Kaya po sa ginagawa naman po ng pamahalaan sa ganyan pong panggigipit at gising na naman ang taong bayan dahil sa 6 na taon na panunungkulan ni Pangulong Duterte noong mga panahon niya, hindi po nagkaproblema ang ganyang kalayaan ng pamamahayag, ang tinatawag na freedom of speech at expression. Hindi po kinitil ni dating Pangulong Duterte yan. Halos araw-araw, oras-oras, social media, malalaking news media sa ating bansa, binabatikos po siya. At kung ano-ano pa pinagsasabi. At meron pang mga nagkaroon ng problema dahil mismo nga ang kanilang sinasabi, patay na di umano ang Pangulo at magbibigay pa sila ng ransom. Di ba? May mga ganon. Pero hindi kinitil po yun, mga katambay.
binigyan lang po ng discipline action po yun. Discipline action po yung mga ganon. Dahil na masyado na pong brutal na po yun na ang presidente hinihikayat mo na patayin, di po ba? Pero po yung sa kabila po no, na pagpapabagsak din po, hinayaan lang po ni dating Pangulong Duterte yun. Trabaho po siya. Pero ito po, mga katambay, ang nagiging problema. Dahil kaya po lumalaki po ang problema ng pamahalaan natin ngayon. Sa tingin ni Kamanong, komento ni Kamanong, dahil hindi po sinasagot yung mga issue ng gobyerno at yung mga pagtugon ng gobyerno sa ating pamahalaan, lalo po sa kahirapan, hindi rin po natutugunan. Kahit sa kabila ng may budget at may pondo ang gobyerno, nakilalaki taon-taon, talagang trilyon, bilyon, daan-daang milyon ang bawat ahensya ng gobyerno, lalo ang DA na nakakatanggap po ng napakalaking budget taon-taon sa ating bansa. Pero kakapiramgot lang po ang nagiging solusyon po sa kahirapan at sa pagtaas ng bilihin ng DA, di po ba? Buong bansa po, mahirap, lalo ang mahihirap ang apektado po, di po ba? Kaya po nagkakaroon po ng ganitong rally. Ipinararating po, di umano, sa pamahalan, yung talagang hinanakit at nakikita ng ating kababayan na kahirapan na sana'y tugunan at gawing priority ng gobyerno, di po ba? Kaya nga po nagkakaroon tayo ng freedom of speech and expression, lalo sa gobyerno, dahil mismong abogado sinabi, karapatan natin yun dahil nasa Bills of Rights yun ng isang Pilipino. At hindi yun pwedeng saklawan at pigilan ng kahit na sino, kahit na Pangulo ng Pilipinas, mga katambay. Dahil yun po ay talagang kalayaan natin at yun ay nasa konstitusyon na. Yun ang sinasabi ng magaling na attorney, na si Attorney Harry Roque, mga katambay. Kaya po nakikita ni Kamanong dito, nagkakapatong-patong na po. At binibigyan po ng pamahalaan ng mitya at ng galit sa puso ang mga Pilipino dahil sa ginagawa pong imbis na sagutin at gawa ng solusyon ang hinanaing ng taong bayan, mga katambay. Ganito pa po ang ginagawa po nila sagot sa mga taong gustong magpahayag sa ating mga kababayan. Number one, ang gustong magpahayag ng kanilang nararamdaman sa ating pang-araw-araw na buhay, di ba, kahirapan. Pero panggigipit ang sinusukli po ng pamahalaan, di po ba? At yung mga issue pa po na sinasabi ko nga po na hindi sinasagot, lalo po sa issue ng droga ang ating first family, di ba? Kasi sa nakikita ni Kamanong, paano kapag kakatiwalaan, komento lang ni Kamanong, paano pagkakatiwalaan ng isang commander-in-chief kung hindi mo lilinisin ang iyong issue na talagang iyang issue na yan pinakamabigat na paratang na ikaw ay akusahan na ikaw ay gumagamit di umano ng pinagbabawal na droga. Samantalang ikaw yung pinaka-powerful na binigyan ng mandato ng mga Pilipino na magpatakbo ng gobyerno ng bansa. Tapos meron kang issue na droga. Tapos hindi mo pinapansin at binabaliwala mo lang. Paano magtitiwala sa iyo ang mga Pilipino? Di mo ba? Magtitiwala lang sa iyo bilang ikaw ay Pangulo yung mga nakikinabang di umano sa iyo. Yun lang po ang nakikita ni Kamanong. Pero yung mga Pilipino na mas marami, mas majority ang naghihirap at hirap na hirap sa hindi mo ginagawang solusyon doon sa problema talaga ng bayan at yung mismong personal mo na buhay, ay meron ka rin problema na kabit-kabit na hindi makakalimutan ng bawat Pilipino dahil yan ay droga, di ba ba? Tapos yung ginagawa nating pamamahala, magdadalawang taon na di umano ang ating bansa. Pero nandun pa rin. Imbis na ma-maintain mo yung seguridad ng pangangailangan ng mahirap, umaakyat po, mga katambay. Umaakyat. Kaya yung kahirapan at paghihirap ng mga Pilipino, umaakyat din po. Talagang sobrang pagtitiis ang nangyayari po sa mga mahirap. Lalo po yung trabaho. Sobrang taas na po ng trabaho. Kahit ordinaryong Pilipino, hindi makakuha ng trabaho. Kahit yung pinakamaliliit na po pwedeng trabahuhin ng ordinaryong Pilipino na kahit mag-init ka, magbabad ka sa init, kahit construction, welder, kahit sa pinakamaliliit pa, hindi ka makakuha ng trabaho dahil walang naka-open job, walang opening at punong-puno na. Kaya po ang ginagawa lang po solusyon, nakikita ni Kamanong, ang ginagawa lang po pang takip na solusyon ng gobyerno ay yung ayuda
saka yung ilan-ilang proyekto po ng Kadiwa, hindi po sasapat, mga katambay, yon sa buong Pilipinas, sa laki ng problema at napakarami ng tao ng ating bansa na mahigit 100 milyon na at ang tao sa ating bansa. Hindi sasapat yung sinasabi mo kakarampot na ayuda na solusyon sa kahirapan at yung kakarampot na porsyento ng Kadiwa na hindi naman lahat ibinebenta po ron. Di po ba, katambay? At ilan lang po ang po pwedeng makinabang doon sa Kadiwa, mga katambay. Limitado. Kaya po ang mga Pilipino, nagigising at gusto nila iparating sa ating pamahalaan, yung talagang ibigay sa ating bansa at sa ating mga Pilipino. Yung talagang solusyon, yung solusyon na talagang pangmatagalan. Hindi band-aid solusyon lang ibibigay dapat ng gobyerno sa atin. Dahil tayo po obligado, di ba, pagkakailangan nila ng pondo, obligado po tayo nagbabayad taon-taon ng taxes at lahat ng binibili natin produkto, automatic po may tax na po yun, di po ba? Yung binibigay natin na mga taxes sa gobyerno, hindi po natin nakikita kung paano po nila, solusyonan yung talagang problema ng bayan, mga katambay. Di po ba? At ang isa pa, ito pa, ang pamilya Duterte, talagang hindi mo po pwedeng baliwalain yan, mga katambay. Dahil yan po yung naglingkod ng 6 na taon na talagang napakaraming napatunayan po yan. Magmula nung pag-upo niya ng kanyang unang araw sa kanyang pagiging presidente ng bansa, Antimano po, nagbigay po ng Antimano ng magandang impact sa ating bansa yan. At unang-una, kinilala po. At nagkaroon po ng respeto ang ating bansa. Kinilala po muli. At ang ating mga OFW, di ba, real talk, ang ating mga OFW at ang ating mga manggagawa, nagkaroon po ng seguridad, sa mga bansa. Lalo po yung mga OFW natin sa Middle East, nagkaroon po ng respeto. Lalo sa Pangulo, nung panahon ni Pangulong Duterte. Di po ba? Dahil ang Pangulo ay may yagballs, di ba? May political will, may isang salita. At ang trabaho niya ay nararamdaman natin, Dahil wag na po tayong magpaligo-ligo. Wag na po tayong magpaligo-ligo, Wag na tayong magbulag-bulagan, magbingi-bingihan. Alam natin ang ginawa ni Pangulong Duterte. Lalo-lalo na nung pandemic, Kahit mayaman ka, kahit kinikriticize mo siya, kahit pinupulaan mo siya, at sinasabihan mo na siya pinakamasamang Pangulo, binenta ang Pilipinas sa China, binigay ang mga isla sa China, pero, hindi totoo yun Pero ang realidad, ang totoo, buhay pa tayo sa ginawa niyang sakripisyo, pagmamahal sa ating mga Pilipino. Ginawa niya ng paraan na magkaroon tayo kahit anong baksin, kahit sabihin natin na yung mga bansa na basta merong gamot, pinipilit niya magkaroon ng Pilipinas kahit tayo mahirap na bansa. Mismo, ang Amerika, hindi tayo nasuplayan ng napakaaga. Di po ba? Amerika na yun, na tayo ay talagang sinasabing diehard fans ng Amerika. Di po mga tambay? Hindi tayo sinuplayan nun, mga tambay. Lately na lang tayo sinuplayan nun ng gamot. Ano ang nakatulong sa atin? Nung sagsagan na napakaraming namamatay, lalo ang ating mga frontliner, mga nurses, doktor, sila ang malaking epekto. Ano ang nangyari? Sino unang tumulong sa atin, di ba? Nandiyan ang China, Russia, India, yung mga nasa Asian country. Pero ang US na talagang sinasabi natin na si Uncle Sam, lately na lang. Kasi meron din batas ang Amerika na hindi sila po pwedeng magbigay basta-basta kung hindi pa nila inuuna ang kanilang bansa. Bansa nila ang priority nila, hindi ang bansa ng iba. Ganun po ang policy ng Amerika pagdating po sa pandemya, mga katambay. Kaya po tayo, nagkaroon tayo ng pinakamagaling na presidente sa panahon ni Pangulong Duterte. Kung iba-ibang presidente lang, at Amerika lang ang aasahan natin, at itatakwil natin ang ating mga kapitbahay na makakatulong din sa atin, mas maraming namatay sa atin, mga katambay. Real talk. Mas marami pa. Kung yung Amerika na nakapag-produce ng gamot, sila ang pinakamalaki, pinaka-worst, nasa kasaysayang pinakamaraming namatay sa kanila. Di po ba, mga tambay? Ang Pilipinas na napakahirap na bansa at walang produksyon ng gamot, less ang namatay sa atin dahil sa Pangulong Duterte, sa kanyang pagiging makabayan, mapagmahal sa mga Pilipino. Di ba?
mayaman ka man, mahirap ka man, bilyonaryo ka man, basta Pilipino ka, bibigyan ka ng gamot ng libre. Libre. Pati yung mga vlogger, pati yung mga isimada vlogger na tinitira si dating Pangulong Duterte. Nakakuha po yun. Nakatanggap po ng mga ayuda at vaccine na libre po yun. Pero mga walang utang na loob di umano, na hindi marunong mag-appreciate ng tamang pamamahala ng ating bansa. Yung leader na, maintain niya ang kapayapaan, number 1. Ang freedom of speech expression, binigay ni Pangulong Duterte. Pero po ngayon, na hindi na siya presidente, iba na ang presidente. Hirap na hirap si Pangulong Duterte na makakuha ng freedom of speech and expression, mga tambay. Kahit nasa Bills of Rights na yung ginagawa ng Pangulong Duterte at ng mga kababayan nating magpaparating at magpapahayag ng kanilang damdamin sa gobyerno, hirap na hirap po sa panahon ngayon. Kaya nakakalungkot lang po na dito po sa administrasyon, parang pinaiiksi at talagang binibigyan po nila ng galit ang mga Pilipino, mga katambay. Sa ginagawa po nila nitong panggigipit, na tuloy nagkakaroon ng comparison, sabi ni Atty. Harry Roque. Nagkaroon na po ng comparison ngayon, mga katambay, na parang bumabalik po ang pagiging diktador nung mismong ama na Marcos Sr. nung panahon na yon, na ginagawa po ngayon sa panahon po ni Marcos Jr. di umano, ang ating presidente. Yung pagiging ganid, saking di umano daw sa kapangyarihan. At talagang ayaw na sila'y mawala sa pwesto. Kaya lang, mga tambay, iba po ang mga Duterte. Ang mga Duterte po, mas marami po na nagsisimpati po dyan na hindi lang po nakikita. Mga tahimik pa lang po, mga katambay. Tahimik pa lang. Pagka sinobrahan nyo na po ang panggigipit sa mga Duterte at lalo kay Pangulong Duterte, doon nyo po malalaman yung sinasabi ni Kamanong. Mahirap na lang po magsalita, mga katambay. Dahil po, ang pinagbabasihan po ng mga Pilipino at ni Kamanong, yung trabaho po ng isang lingkod bayan, yung kung ano ang ginawa ng isang presidente. Ngayon po, magdadalawang taon na ang ating presidente. Pero napakaraming issue, problema ng bayan, na hirap silang solusyonan. Puro, pangako, promise, ang ginagawa, at coming soon. Yan po ang solusyon at ayuda at siyempre ang walang kamatayang kadiwa, mga katambay. Kayo po, mga katambay, ano po ang inyong komento dito sa nangyaring panggigipit di umano ng ating gobyerno sa maisog peace rally na gaganapin sana sa Bustos, Bulacan, mga katambay. Muli po, si Katambay Manong po, nagte-thank you po. Salamat po. Maraming salamat sa naagusto ng ating maliit na channel, mga katambay. Ang Tambayang Makabayan sa YouTube at TikTok. Muli po, si Kamanong po, nag-iwan po na tis-tis lang, mga katambay. Tis-tis lang po tayo. May pag-asa pang makabangon muli at mabigyan ng makabayang politiko, leader ang ating bansa. Tis-tis lang po. Paalam. Bye-bye.